Hello everyone. Ayan. So I hope nasa mabuting kalagayan kayong lahat ngayong araw na ito. Ayan. So gusto ko lang i-share sa inyo yung sa ano nga bang version. Matthew 6, chapter 6, verse 24. Ayan po nasa taas nakalagay, no? Nakalagay ay you cannot serve two masters at the same time. Kasi bakit? Yung isa ay tiyak aayawan mo at yung isa ay magugustuhan mo at yung isa ang iyong sabi nga dyan sa ay i-denounce mo or aayawan mo. Ayan. So, ano ba implications ng verse na ito sa ating buhay? So, sa ating buhay, ibig sabihin, marami kasi ang nagsasabi na sila ay nasa Panginoon. Pero kung titingnan mo ang kanilang gawain ay tuloy-tuloy pa rin sila. Di mo makita ang Diyos sa kanilang buhay. Tuloy-tuloy sa bisyo, tuloy-tuloy sa kasalanan. Kung ano-ano, sugal, at kung ano-ano pa mga ginagawang mga hindi naman maka-Diyos, no? Wala sa Panginoon ang mga gawain. So, ano ibig ko sabihin? You cannot say that you are really in God na ganun ang ginagawa mo. Meaning to say, dalawa kasi yung tinatawag nating acceptance, no? Dalawa yan. Yung tinatawag nating professing at saka possessing. So, sa tingin ko, yung mga ganon na sinasabing nasa Panginoon sila, simba ng simba, pero wala namang nakikitang pagbabago sa kanilang buhay, ay possible ito yung mga tao, mga professing, no? Kasi kung totoong professing, ibig sabihin sa bibig lang, kasi yung pinakamabuti na acceptance sa Panginoon, which is the true salvation, is yung true faith, no? Yung una na repent, and then accept mo si God as your God and Savior, and then yun, personal and Savior. Tapos saka palang kasunod yung tinatawag nating paggawa ng mabuti o good works. But good works can never be the reason for you to be saved. Kaya ka gumagawa ng good works because you are already saved. Yan po ang biblical na maliwanag sa Bible. So yun nga, bigyan ko lang ng emphasis yun nga yung ganun. So siguro mga professing lang yun kasi kung totoo sa puso nila ang pagtanggap sa Panginoon, sisikapin nila yun. Pagsisikapan. Kaya nga mayroon verse sa Bible, kung narinig nyo na ito na nakalagay na ano ba yung nakalagay doon? Nakalimutan ko yung verse tuloy. Basta nakalagay doon na pagsumikapan ninyo ang inyong kaligtasan. So, ibig sabihin ng pagsumikapan doon, it doesn't mean na pagtatrabahuan mo ang iyong kaligtasan. Ibig sabihin, kung ikaw ay ligtas na, ikaw ay gagawa ka ng mabuti at sisikapin mong labanan ang mga masasama na pita ng iyong laman. No? Kasi itong ating laman talaga makasalanan ito eh. Ang mga gusto niyan puro kasalanan. So ano ang gagawin mo? Tutulungan mo ang Holy Spirit, no? Because if you truly accepted God, dapat nandiyan sa puso mo si God, no? Hindi mo na siya dadalhin sa kung saan saang kasalanan. Okay? At tutulungan mo rin ang sarili mo na ikaw ay gagawa ng mabuti. Tutulungan mo ang Holy Spirit na ikaw ay magiging mabuting tao. Kung ikaw noon ay kung ano-ano mga kasalanan na ginagawa mo, ngayon ikaw ay kumbaga kung noon ikaw ay naghahabol ka sa kasalanan, ngayon yung kasalanan na naghahabol sa iyo. Bakit? Umaayaw ka na sa kanya. So, ganun lang siya ang illustration ng pagiging totoong Kristiyano at saka yung application ng verse na yan na you cannot serve two masters at the same time, no? Wala kasing ganun, no? It's either hell lang or heaven yung ating tutunguhin, no? After ng kasi ang kaluluwa natin, ang tunay na tayo, naharap sa Diyos sa oras ng kamatayan. Kaya yan po ang ating pahalagahan higit sa lahat. But I'm not pharisaical, that I'm not saying na hindi natin kailangan ng pera or wag tayo magsikap. No, that's not my point. I mean is habang tayo ay nagsisikap sa mundong ito kasi kailangan naman talaga natin yun. At ako'y naniniwala na never ni God na ginusto na ang mga tagapaglingkod niya, yung mga totoong nasa kanya ay mas naghihirap kumpara sa mga walang Diyos o sa mga pharisaical o sa mga mga professing na nagsasabing nasa Panginoon pero wala silang ginagawa. So, ako naniniwala na ang totoo mga nasa Panginoon ay may blessing yan dapat sa God. No? Sinasabi nila na, totoo yun na hindi lang nakikita ang blessing sa financial. No? Pero, kung titingnan mo, ang tao na kasi may kasalanan nun once na
yung blessing ng Panginoon ay nahahadlangan. Napakarami yan, napakahabang discussion. Sa mga susunod ko na lang siguro yan na video gawin na yung nahahadlangan kasi nga, kung ikaw ay Kristiyano pero tamad ka, yung mga ganyan, may mga ganyan akong nakikita eh. So, hadlang talaga yun. So, maghihirap talaga ang isang tao na gano'n. Pero yun nga, ang pagsisikap natin habang tayo ay nagsisikap ay yan ay kailangan natin, and at the same time, higit sa lahat, huwag natin kalimutan ang ating kaluluwa, no? Dahil nga ito ang tunay na tayo nahaharap sa Diyos sa oras ng kamatayan, no? Ano ang pagkain ng ating kaluluwa na tunay na tayo nahaharap sa Diyos? Ay siyempre yung una-una ay pananalangin, no? Pagbabasa ng Bible, no? Yan ang una nating gawin. Binili niyan dito ni God na Bible para maging guide natin sa ating buhay, no? Para sa ating tinatawag na afterlife, no? Yung afterlife, ibig sabihin, hindi naman kasi ito ang tunay na buhay eh. Hindi ito yung physical natin dito sa mundo, because the composition of the human being ay diba, the body, the soul, and the spirit. So itong body may iiwan to sa mundo. This is not the real us. The real us is yung kaluluwa. Yung nga sinasabi ko kanina pa, nahaharap sa Diyos sa oras ng kamatayan. Pag namatay, it's either yan hell or heaven lang ang punta, no? Dalawa lang po yan. So kung ikaw ay totoo kang nasa Panginoon, nasa langit ka. If ang faith mo ay totoo, sa langit ka tiyak yan. At ginawa mo ang mga ipinag-uutos ng Panginoon, hindi man lahat, pero ang totoong kaligtasan ay nasa iyo. Totoong ikaw ay, ang faith mo sa Kanya ay mataas. Ikaw ay may nag-aalaga sa na simbahan, nasa simbahan ka na tama, panigurado ikaw ay maliligtas talaga. Ikaw ay ligtas talaga, no? Kasi kailangan sure tayo sa ating salvation, kasi yan man po talaga nakalagay sa lahat ng mga salvation verses. Wala po doon nakalagay na kagaya na lang sa John 3:16. May nakalagay ba doon na to those who ever believe in Him shall not perish, but if they get sin, they will go to hell again. Never na may mga ganong verses about sa salvation. Malinaw sa salvation na sabi doon, if you believe in God, ano nakalagay, you will not be, nakalagay, will not perish but have everlasting life. Na malinaw na ikaw ay ligtas, no? So lahat yun na mga salvation verses halos ganun. Marami yan. Titus 3:5, Romans 8:1-3. Marami yan, basta napakarami pong verses yan. Okay, so basahin nyo na lang po at yun po aking masasabi, yung ating kaluluwa, ang ating pahalagahan, kasi yan ang tunay na tayo nahaharap sa atin sa oras ng ating kamatayan, no? This is not the body, kundi yung ating kaluluwa. Yun ang tunay na tayo. So, good luck everyone, and I hope may natutunan tayo sa aking na-share ngayon. And you can also share this video sa lahat para na sa ganun ay makabahagi din tayo sa kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Maraming po salamat everyone, and bye-bye.